dakilang Diyos, muli niyo po tayong binigyan ng isang maganda at bagong umaga. Amen po ba? Tunay na ito ay biyaya sa ating Panginoon, ang ating mga buhay. Kaya naman po, batiin po natin ang ating mga katabi at sabihin, pinagpala ka, kapatid. Pinagpala ka, kapatid. Yes, amen. Muli tayong binigyan ng buhay ng ating Panginoon. Sa umagang ito, wala tayong ibang tataas, kundi ang pangalan niya lamang. Hallelujah. Balikan po natin ang kwento na matatagpuan po sa 2 Corinthians. Kung saan sina King Jehoshaphat ay haharap sa isang digmaan. Alam po natin yan. At sa pagharap nila sa mga kalaban, ano po ba ang kanilang ginawa? Di po ba, pinauna po nila sa mga sundalo yung mga awit para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Sa katagumpayan ay pinangako ng Diyos sa kanila, hindi pa man nila ito nakikita, alam nilang mananalo sila dahil ito ang sinabi ng Diyos. Amen po ba? Alam natin na pag sinabi ni Lord na pag magtatagumpay ka, talagang magtatagumpay ka. Amen po ba mga kapatid? Madalas po nating naririnig, sinasabi di po ba natin, iba ang nagagawa ng sama-samang panalangin. Totoo po, ito ba? At syempre, gayon din naman, iba ang nagagawa ng sama-samang pagpupuri at pagsamba natin sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah! Kaya naman po mamaya, dahil dami pang bakanting upuan, yung mga magiging katabi po natin, paalalahanan natin sila na huwag nilang ma-miss o i-miss yung isa sa pinakamahalagang ginagawa natin. Yun ay ang pagpupuri at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Amen po. Siyempre, talagang mas mainam na sama-sama tayo, di po ba? Ngayon, wala pa yung iba, pero nawa, sa mga susunod na linggo, talagang magkaroon din sila ng excitement natin, bawat isa sa atin na sa pagpupuri at pagsamba pa lamang ay nandun agad yung puso natin. Priority talaga natin na sumamba sa ating Diyos. Amen po ba? Hallelujah! Kaya naman po sa umagang ito, naanyayahan ko po kayong tumayo. Atin pong ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! Dakila ang pangalan ng Diyos. Patuloy kami sasamba at magpupuri sa iyo. Patuloy kami magsasaya sa kalupayanan ng aming Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Dahil ikaw ang nagkasaya sa Panginoon! Hallelujah!
Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, pwede mo na tayo magsiupo. Mabihis siya. Mabihis siya ang aking... Ayan. Okay, adjust natin. Okay? Purihin po ang Panginoon sa napakagandang umaga po sa bawat isa. Sige po. Hindi tayong mga bata po. Ayan, doon kayo sa patong dulo. Ayan, mabalik dalawa. Nakatatanda. Mga apple. Okay? Ibati niyo po yung matagay. Okay, purihin po natin ang Diyos. Sir, pakichange yung ating sa PowerPoint natin. Okay, last week, mga kapatid, ang ating narinig kay Pastor Dan ay mga pakinabang sa pag-aaral ng mga propesiya sa Biblia. Okay? Sinulat ko kasi yung anim eh. Ano po, habang nakikinig tayo, ano po, wala ko rito, pero pinakinggan po natin yan. Ano po, layunin po ito ay magabayan ng tamang pakunawa at umumuhay. Ano yung number 1, puntos niya, anim po yun. Ang propesiya ay may pangunahing papel sa bagong tipan. Nako, pinatutunayan ng propesiya ang integridad ng kasulatan, mga kapatid, kasi nga nangyayari, pinoprotektehan tayo ng propesiya mula sa maling turo o aral. Ano po? Inihahanda tayo ng propesiya sa huling araw. Last days na po ba yan? The last of the last days. Amen po ba? Ano, ilang minuto na lang kaya? Okay? Ang propesiya ay nagbibigay ng practical na patubay para sa pang-araw-araw ng pamumuhay at panghuli. Ang propesiya ay nangako ng spiritual na pagpapala. Amen? Purihin po ang Panginoon. Kasi gusto ko lang pong sundan, nag-iisip ako paano ko sundan, sinabi ni Pastor Dan, kaya gusto kong sundan. Sa 2 Peter chapter 3, 3-13, mga kapatid, ito po yung pangakong pagdating ng ating Panginoon. Ano po? At sabi po ng verse 3, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Nangyayari na po ba yan? Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno. Ngunit wala pa rin pagbabago. Buhat ng likhain ang mundong ito. Nakakarinig na ba kayo ng mga salitang yan? Na sinasabi sa atin, mga sinisira natin? Verse 5, walang halaga sa kanilang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa, buhat sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig, dinunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masama. The final battle. Merong hindi sa tubig kundi sa apoy. Mga minamahal, huwag ninyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Sa 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Kasabay ng isang malakas na ugong, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. Kapag gusto mo sa mundo ka na lang na mawawala yan. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan. At sikapin ninyong maging mga Diyos. Amen po ba? Sino ba rito naghahanap na talaga mga Diyos, no?
namumuhay ng banal. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw ng kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Last verse, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Dumulog tayo sa Panginoon. Pagpalang Ama, salamat. May umaga sa iyong presensya. Salamat sa mga awit. Salamat sa mga tugtugan. Salamat sa sayawan ng bawat isa. At papatunay na kami po'y nag-i-enjoy sa inyong hapong presensya. Salamat na ginawa ka na sa buhay ng bawat isa. Meron kang inalis sa puso damdamin ng bawat isa, yung mga bigat ng kahapon, ng nakaraan, ng nakalipas. At binigyan mo sila ng kagaangan, ng damdamin, kagalakan, kapayapaan, at mga solusyon sa anumang suliranin meron po sila. At binibigyan mo kami ng pag-asa, pananampalataya, at salamat na rin sa mga bagay na tatanggapin namin mula nga po sa inyo. Salamat po at ngayong umaga sa aming pag-aaral ang ibang lingkod ay mababa. Kayo po ang siyang tanging magtaas sa katakalaman, karunungan, kaunawaan, igawan sa amin at namin ang tagumpay, kabutihan at pagkapala ng aming gawain. Iba namin kapatid, patungo po rito, ingatan niyo po sila. Yung mga nakahiga pa, o nag-prepare pa, madaliin mo sila. At makaabot sila sa aming gawain ganito. Maraming salamat po. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Sige po. Okay? Getting ready for the coming of the Lord. Okay? Get ready for the coming of the Lord. Are you ready for the coming of the Lord? Handa na po ba kayo sa pagbabalik ng aming Panginoon? Alam natin, meron siyang 2 phase. Ano po una? Rapture. Diba? Sino rito nag-aantay ng rapture? Okay? Yan. Ano po? Nila-rapture ang church, kaya hindi pa makagalaw. Ang anti-Christ ng lubos, meron pang nagko-control. Sabi ng 2 Thessalonians chapter 2. No? Pero kapag nawala yung church na pinapagabayan ng Holy Spirit, wow, malaya na po siya nakagalaw. Kung dapat nandiyan siya, ano po? Ngayon, yung mga pagkakataka ng microchips, lantara na po, Pero, may kumokontrol pa, hindi pa tayo Amen po ba? Pero alam natin, coming of the Lord, rapture tayo. Ayan, tapos, may mga nangyayari pa. May great tribulation, okay? Pero ito lang inano ko sa inyo. Anumang oras, dumating ang Panginoon, anumang araw, wala kasing exact time, day, year, pwedeng sa umaga, pwedeng sa tanghali, pwedeng sa hapon, pwedeng sa gabi, pwedeng sa madaling araw, Darating daw ang Panginoon sa oras kung saan, panahon ni Noah, ang mga tao'y nagkakasawahan, nagpapakasal, nagiinuman, so ordinary, yung mga ginagawa. Ganun po, kaya, ang mahalaga lang, handa ka na ba? Sabihin mo sa'yo katabi, handa ka na ba? Kasi kung hindi ka pa ready, now is the time to make yourself ready for the coming of the Lord. Amen po ba? Ito po yung araw o oras kung saan tayo po'y maganda. Alam mo sa inyong sarili. Lord? Delay mo muna. Salamat ka. Ang dami ng delay, mga kapatid, Kasi daw, binibigyan ng Diyos ang lahat ng tao na makapanumbalik at makapagsisi ng kanilang mga kasalanan. At kung ikaw naman ay handang-handa na, ano daw ginagawa mo? Ikaw ay namumuhay ng banal, nagsisikap na maging mga Diyos, gumagawa ng kanyang kalooban, nagbibigay attention sa kanyang salita, at ipinangangaral ito sa iba. Amen po. Pero kung hindi natin yung ginagawa, alam mo darating siya pero hindi ka nagre-ready. Amen po ba? Alam mo yung ama mo o ina mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, galing ibang bansa, darating, pero ano ginagawa mo? Naglinis ka ba ng bahay? Di ba? Para pagdating niya, tutuwa naman siya. Tama po ba? Ayan. Minsan parang gano'n. Alam tayo, dapat excited tayo sa pananampalataya ng aming Panginoon. Hindi tayo natatakutan. Yun nga ang ating hinihintay. Amen po ba? Di ba? Sabik ba kayo dyan? Di ba?
At sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, yung mga namumuhay sa liwanag ay hindi masusurpresa sa bagay na yan. Kasi sinasasabihan mo yan. Kaya hindi ko kinatatakutan yung pag-aaral nito. Amen po ba? At sa panahon ngayon, dami sa YouTube, lagi ganito ang tema. Maging kami ng G2, kay Bishop Oriel. Ito yung kanyang pasimula. Kaya siguro hindi tinuro ni Pastor Dad, at sabi ko nga, sundan ko na lang. Ito po sa ating binasa. Ito po'y pananalita ni Apostle Peter, mga kapatid, o propesiya, na binanggit po niya sa kanyang sulat. Ito'y patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon na ating pong sinasampalatayanan. Ating pong pinaniniwalaan. Amen po ba? We believe in the second coming of Christ. Amen? Baka hindi ka naniniwala. Ayan, totoo ba talaga yan sa atin? At sabi po ni Apostle Pedro, mga kapatid, maraming taong hindi naniniwala sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Sabi niya sa verse 3 hanggang 4, mga kapatid, sapagkat hindi lamang daw ito ngayon ipinangangaral. Pinangaral po ito ng mga alagad. Sinabi po ito sa kanilang mga liham. At ang sabi po ng mga tao, pinagtatawanan daw sila. Sinabi na yan ng ating mga lolo, mga lolo ng ating mga lolo, na babalik ang ating Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Pero tandaan po natin ang sinabi ni Apostol Peter, ang 100,000 taon sa atin ay isang araw lamang sa Kanya. Amen po ba? Di ba? At kaya delay ang kanyang pagdating, binibigyan niya ng tsansa ang lahat ng tao na makapanumbalik at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Kahit ikaw sa sarili mo alam mo yan, Krisyano ka, pero alam mo sa iyong sarili kung totoo kang Krisyano. Di ba? At kaya hindi pa nagyayari mga bagay na yun kasi mahal niya pa rin tayo. Alam niya kung nanlalamig ka, alam niya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, alam niya kung anong priority mo sa buhay. Di ba? Kapag may problema ka lang, doon masusulpot. Tama po ba? Pero kapag wala yung mga bagay na yun, para ating pagmamahal sa Diyos ay intellectual lamang o temporal. Sana po, ito po yung tinatawag na trusting in Jesus Christ alone. Nagtitiwala tayo kay Jesus lamang. Amen po ba? Hindi lang sa isip, hindi lang pag need tayo. Kundi ang buhay natin, araw-araw, nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Sabi mo siya katabi, totoo yan. Okay, so si Pedro po, again, yun ang kanyang sinabi, kaya dapat natin po yung maintindihan. Alam natin, from Adam to Noah, ilang taon po yun? Almost, mga kapatid, 2,000 years. Alam po natin, pinagawa ng Diyos si Noah ng arko. Alam po, ginawa ni Noah, sabi ng Hebrew, chapter 11, verse 7, para sa kaligtasan ng kanyang sambayan. Para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. At nakita naman talaga natin ang bunga nito. Nasave talaga yung kanya pong pamilya. So, piniligtas ng Diyos sila sa pamagitan ng arko. Another, from Noah to Jesus, ilang taon? 2,000 years. Nagsimula ng time na yan, mga kapatid, from Noah hanggang kay Jesus. Si Jesus Christ po ay, kung i-compute nyo, ayan, 2,000 years. The first coming of Christ. I-celebrate natin next month. Amen po ba? At ano kanyang ginawa para maligtas ang tao na bayubay siya sa krus? Para bayaran ang ating mga kasalanan. At umalis ang ating Panginoon pabalik ng langit. Ano pangako niya sa mga alagad? Mga kapatid, sabi ng John 14, huwag na kayong mabalisa. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitira. Bakit bumalik si Lord? Para ihanda yung lugar mo. Sabi mo sa iyong katabi. Di ba? Kaya huwag kang malungkot kung dito sa lupa, namumupahan ka lang, maliit lang na barong-barong. Kaya, pero doon sa langit, meron kang magandang lugar na inihahanda si Lord. Amen po ba si Jesus? At paghanda na raw, ano daw gawin niya? Para kuhain tayo. Babalik siya. Excited ba kayo doon? Wow, praise the Lord. Din sa lupa, wala pa akong lugar, pero sa langit meron na ako. Amen po ba? Bayad ka na doon. No. Bayad na ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ayan, at marami ka pang reward dahil sa pamagitan ng iyong mga gawa. So,
Purihin po ang Panginoon. Kung totoo ang panahon ni Noah, amen po ba? Na ginunaw ang mundo sa pamagitan ng arko, sa pamagitan ng baha at sa linasan ba, sa pamagitan ng arko, kung totoo na dumating na ang ating Panginoon Jesus, the first coming of Christ, ano po, dahil siya po ay merong purpose, mamatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, totoo din na siya po ibabalik. Amen po ba? At malapit na. Amen po na. From Jesus, ilang taon na ba ngayon? 2,000 na ba ngayon? So, ang dami ng grasya, no? Salamat po, nasa dispensation of grace tayo. Ano po, salamat po mga kapatid. Alam niya siya po sarili. Sa biyaya ng Diyos na sobra-sobra na kaysagana sa atin, alam mo yan sa iyong sarili. No, pero hanggang kailan mo yan gagawin. So, lalampas ako sa nagpapaano pa lang po ako ng mga kapatid. No po. Yan. Punta po ako dito sa Philippians 3:20, sa kabilang dako ang langit ng tunay nating bayan. At mula doon ay hihintay natin may pananabik ang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang lugar na ito na ating pinalalagyan ngayon, sabi nga itong toldang ito, hindi talaga yan ang ating tirahan. Ang mundong ito, permanente lang tayo. Amen po ba? Mga strangers lamang po tayo sa mundong ito. Ang tunay nating lugar saan? Purihin po natin. Bakit bababayan nyo? Saka na natin pag-usapan. Ngayon, sa pagbabalik ng ating Panginoon, na binanggit sa Bible, alam po natin, Matthew chapter 24, maraming mga tanda. Amen po ba? Ano ba yung mga tanda? Sa ngayon, naglalabasan na yung mga maling turo. Ano po? Pero nga nagsasabi, siya po yung anak ng Diyos. Siya na yung tagapagligtas ng sanlibutan. Dati hindi naman siya ganon. Basahin niyo po, nasundan ko po yan, hindi naman talaga siya ganon. Pero ngayon siya na po yung may-ari ng mundo. Okay? At merong lindol, merong labanan, kabi-kabila, gera dito, gera doon, bansa sa kapwa bansa. Amen po ba? Merong pamin at napakarami pang iba. Amen po ba? Subalit hindi paparito ang Panginoon, sabi ng verse 14, hanggang hindi nakaririnig ng gospel ang lahat ng tao. Kaya, at ikaw ay tinawag ng Panginoon para maging kabahagi para sa pagpapakalat ng salita ng Diyos. Amen po ba? Tanungin mo sarili mo, simula na ikaw'y naging Krisyano, ilang beses mo lang ipinangaral ang mabuting balita. At nangangaral ba tayo ng salita ng Diyos sa mga tao? O tayo pa rin hanggang ngayon ang kanilang pinangangaralan? Amen po ba? Darating daw ang Panginoon sa sandali ng mga tao sa mundong ito, sa iba't ibang dako, ay makakarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? At sabi po, Matthew 24 yan, M14, at kasunod po niya, ni Matthew 24, 36 to 42, wala makapagsasabi, kung anong exact day, year, mga kapatid, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ito daw ay matutulad sa isang magnanakaw. Magnanakaw ba din napaalam? Wala. Mga kapatid, surprise ka na lang. Parang may wala. Bakit ang gulo? Ayan, matalang oras, nagnanakaw. Wala rin oras, marami pong kwento ngayon, katanghaliang tapat, umaga, nawalan. Nawala sila kanina, alas 8, nandito pa lang to. Dati nga ako, tayo nga, may Jesus Christian Pagkatapos ng fellowship, ako'y may sugot ako sa paanon, kung talagang ng Pag uwi ko, pinilang ko to Nawalan ako ng 90 pieces na t-shirt, size medium. Sino kami kumuha? Ano po yun? Takali po yun. Diba? May mga pagkakataon na gano'n. Marami kang istorya. Kami nga, ilang ko yung Jimmy, yung dati sa lugar ni Jimmy. Sabado, pa-practice. Wala yung 4 na mga sure na mic. Nasaan? May mga gano'n. Ako, ang daming nang nanakaw sa akin. Okay? Ilang beses ako nawala ng bisikleta, 2, tricycle, diba? At marami pa. Ganun daw ang pagbabalik ng ating Panginoon. Katulad din ng panahon kung saan gumaha, ng panahon ni Noah. Iyan po yung mga sinabi ng Biblia. At ang sabi doon, sa verse 40 hanggang 41, merong magtatrabaho ng bukid at kukunin ng isa
iiwanan ang ikalawa. Merong magtatrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwanan ang ikalawa. So may rapture. Tama po ba? So iyon, mga kapatid, direti tayo sa bagay na ganoon. Mga kapatid, habang malapit na mangyari mga bagay na ito, merong dalawang tao na magkasama, biglang mawawala yung isa. Kaya nga yung rapture, sabi nila parang mahirap isipin. Biro mo yung driver na, yung piloto, biglang may rapture. Ano kayong nangyayari sa aeroplano? Biro mo yung driver ng bus, no? Puno yung laman. Kinuha yung conductor, sa kinuha yung driver. Yan. O kaya kinuha yung mga sakay na iwan yung driver. Yung conductor. Di ba? Pwedeng gano'n. Nasalita ako nito. Bigla kayong nawala. Nasa na kayo? Sama niyo ako. Di ba? Pwedeng ganon. So, meron, yun yung no? Sana alam niyo ibig kong sabihin, mga kapatid. Amen po ba? Kasi nagbabasa tayo ng Biblia. Pero gusto ko lang sabihin, hindi mahalaga kung kailan ito mangyayari. Ang pinakamahalaga, ready ka ba? Sana mag-oras na pagparito o pag-rapture sa ating buhay. At mapala daw, verse 46, ang alitin na gumagawa ng kalooban ng Panginoon. At isasama niya po ito. Pero may kanyang mga anak na alam niya ang kalooban ng Panginoon pero hindi niya ginagawa. Hanggang ngayon tutulog-tulog pa rin siya. Hanggang ngayon araw o oras ng gawain paglinggo. Sabi nga ng isang reels, sabi niya, naiintindihan ko kayo pagka-ordinary days. Prayer meeting, Wednesday, Thursday, Friday, na kayo huli kasi alam ko galing kayo sa trabaho. Pero kapag ordinary day, sa papasok kayo, kaya niyong gumising ng maaga. Bakit? Ayaw niyong ma-terminate sa inyong trabaho. Bakit kayo gumigising ng maaga para ihatid ang iyong mga anak para hindi siya na-consider ng absent? Ulit. Ang problema pag linggo wala kang trabaho. Pero bakit late ka? Sa pakikipag-diit mo ngayon. Di ba? Sabi niya, hindi ko matanggap. Amen po ba? Mga kapatid, kayo pinakaalam niya, kaya mong gumising ng maaga. 8:30 ang simula ng worship, 8:00, kailangan, medyo nagbabandaklak ka na, matawag doon. Bandik ka na. Di ba? At darating ka doon, minsan, 5 minutes pa, pak. Kaya tayo, alam mo. Kaya sabi niya, hindi ko matanggap. Kasi, the foundation of ministry, angel, character, at kasama sa character, pinag-usapan ng karaan. Amen po ba? Mga kapatid, sana bato-bato sa langit. Amen po ba? Okay? Alamin niya sa inyong sarili. No? Sa ganyang mga bagay, maging excited po tayo at maging priority talaga natin ang ating Panginoon. Pero, considering mali tayo, may mga dahilan. Pero kung buhay mo na lagi kang late, ikaw lang alam niya. Baka may problema. May problema. Amen po ba? So, palakpakan natin ang ating Panginoon. At tahimik naman siya. Purihin po ang Panginoon. So, sabi doon, ipag-pray ninyo na ang pagbabalik ng Panginoon, sabi ni Jesus, ay hindi panahon taglamig. Para sa akin, taglamig na yun, nawa po, mga kapatid, narating siya na hindi tayo nang lalamig. Salamat ng tayo ng Panginoon na tayo po ay nag-aapoy, nag-aalab ang ating mga pananampalataya, ang ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam mo yan sa iyong sarili. Lagi kang kontak. Lagi kang kontak po. Sa iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At pagsunod mo sa Kanya. Okay? Apat na bagay, what are the best things that we must do to make ourselves ready for the coming of the Lord Jesus Christ? And what the best things that we must do while waiting for the coming of the Lord Jesus Christ? Dito po sa teksto na binasa natin, number 1, pay attention to the Word of God. We must pay attention, mga kapatid, to the Word of God. Kinakailangan po, huwag natin babaliwalain ang mga salita ng katotohanan, ang salita ng Diyos na atin pong natatanggap. Kung alam mo, puro na salita ng Diyos na sinasabi sa iyo, narinig mo, mga kapatid, wag mo po iyang
babaliwalain. Amen po ba? Sabi ni Peter, ang problema sa mga tao, ipinangangaral nila ang pagbabalik ng ating Panginoon, tinatawanan po ito ng mga tao, sabi ng verse 3 to 4. Hindi na pininiwalaan. Ang lagi na sinasabi, sinabi niya sa amin noon hanggang ngayon, kaya parang kanina sa kanila. Di ba? Sa atin, iniulit ito. Minsan, pangaralan natin ito eh. Doon pa sa nung pinangaral natin ito, pagdating sa party kalagitnaan, parang ay tanggapin. Sa ito dumami para kumunti. Bagay ngayon, mas magandang paksain, mga bagay na ito, pag-aralan po yung mga bagay na ito. Kaya, ang akin lang mapatid again, pay attention to the Word of God. Sabi ng Hebrew 12:25, mag-ingat kayo at makinig sa nagsasalita sapagkat ang sino mang tumanggi sa nagsasalita dito sa kanila sa lupa ay hindi makakaiwas ng parusa. So, we must pay attention to the Word of God. No, we must pay special time. No po. O give special time to the Word of God. Salamat po sa panahon ngayon. Actually, Jesus Christ. Anong tema natin? Sa Jesus Christ? Intimacy with the Word. Tinignan mo ibig sabihin ng intimacy, close familiarity or friendship or closeness. Matalik na pagkakaibigan. Mga kapatid, alam niyo sa inyong sarili. Kumusta na iyong pagiging malapit sa salita ng Diyos? Sabi natin si Jesus sa kanyang Word of God is same. Di ba? Nagbibigay ka ba talaga ng laang panahon, oras sa salita ng Diyos? Ikaw ba'y nananatili sa salita ng Diyos? Ang salita ba ng Diyos ay nasaturate ng iyong isipan, ang iyong puso nito? Very familiar na ba ito sa iyo? Kaya kapag nakarinig ka ng maling aral, di ba? Mo, very familiar dito sa word. Kaya, alam, bumitaw. Ganun din siguro bawat isa sa atin. Kaya nadiditi lang po natin. Minsan, ganoon mga kapatid. Sana ganun din po tayong lahat. Mga kapatid, ang salita ng Diyos talaga namang nababad na po tayo rito. Ito, sinabi ko yung magawa sa Bible study ko. Stay in the Word. Begin to read and saturate your mind and heart in the Word of God. Di ba? Mga kapatid, ikaw po nakakaalam sa iyong sarili. Kung talaga sa salita ng Diyos, sa panahon ngayon, alam mo, darating siya, ang Biblia ba talaga ay naglalaan ka ng panahon? Katulad ka ba ni Job, na mas mahalaga sa kanya ang Word kaysa pagkain? Mas mahalaga sa kanya ang aral ng Diyos, ang salita ng Diyos, kaysa pagkain? Prinsipyo mo ba na no word, no food, no word, no breakfast? Di ba? Saan gano'n eh? Dati, tinuturuan namin mga street children, kailangan muna silang mag-recite ng mga verses, hanggang 5 verses, bago sila bigyan ng pagkain. Pagka wala, sorry, mag-review ka muna. Ganun, no? Tinutulong sa kanila na maglaan sila ng oras o panahon ang salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, napakalaga sa panahon natin ngayon na po para mabasa natin yung mga nangyayari sa ating panahon. Ano po? Ni Pastor Dan, yung integridad ng kasulatan, yung mga propesya, napakahalaga po na maglaan tayo ng pansin po para dito. Nung si Noah ay inutusan ng ating Panginoon gumawa ng arko, ano po, si Noah po ay nakinig. Sinabi ng Diyos. Diba? Talaga naman binigyan niya po ito ng pansin. At gumawa siya ng arko, sumunod sa utos ng Panginoon, detalyado. Ginawa po lahat iyan ni Noah. At habang ginagawa niya ito, anong ginagawa ni Noah? Pinangangaral niya ang salita ng Diyos sa mga tao. Subalit, ang nakakalungkot, yung mga tao hindi nagbigay ng pansin sa Word of God. Di ba? Kaya naman, nung nangyari na, naginunaw na ang mundo sa pamagitan ng baha, yun, tapos sila. Amen po ba? Lahat ang hindi naniwala sila po'y na parusahan. May mga talaka, sabi ng ang Bible, huwag po natin, sabi, Hebrew 4:7, today when you hear the message of
message or when you hear the voice of God, do not harden your heart. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, huwag puro natin pakitigasin ang ating mga puso. Again, panahon ni Noah, panahon ni Lot, hindi sila nagbigay ng attention sa Word of God, kaya naman sila po ay napahamak. So, sakala natin, ang ganyan lang muna ako, sa una, pay attention the Word of God. Maririnig niyo pa na marinig sa Friday, topic ko yan, ako magtuturo sa revival, intimacy with the Word. Bago mag-revive, bago Jesus reigns, sa 26 Word of God din ulit. Ay tuturo ko. Kaya, yan. Pinapaunahan ko lang kayo mga kapatid na maglaan tayo ng pansin para po rin. And second, return to God before everything is too late. Kailangan tayong manumbalik sa Panginoon bago mahuli ang lahat. Amen po ba? Pinakailangan tayong magising kung tayo po'y natutulog sa ating pananampalataya. Ang mga nangyayari po sa mundo ito ay, alam natin, wake up ko lang yan ng Diyos. Yung mga nangyayari mismo sa buhay mo, alam mo po yan sa iyong sarili na hinigising ka lang ng Panginoon. Amen po ba? Nagkaroon pandemic? Nagkaroon ng pandemic, nasalba tayo, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng, ano tawag doon? COVID. Napunta sa isang kwarto ng mga may sakit ng COVID. Yung mga nasa kanan mo, kaliwa mo, likod mo, namatay, ito ang natirang buhay. Hindi mo ba naisip yun na wake up ko? Marami sa atin, mga tinamaan ito. Di ba? Marami sa atin, pinatake. Kung ano ng karamdaman. Hindi ka lugay ng pansin. Na iyan ay wake up call, yung mga nangyayari sa kasalukuyan, iyan po wake up call sa atin. Bagayin natin yung Israel. Amen po ba? Darating ang time na sa Great Armageddon, pagtutulong-tulungan niya ng mga bansa. At sila po'y matatalo. At magiging dahilan iyon para bumalik sila sa Diyos. At kapag bumalik sila sa Diyos, doon sila tutulungan ng Panginoon. Sa ngayon, marami pa kakampi. Ang Israel. Hindi ang US. Marami pa. Kaya salamat. Napantay na kayo mga ganung bagay. Kapag alam mo po yung study of the end times, eschatology, magkakaroon ka ng idea sa mga bagay na yan mga kapatid. Kaya una, kaya nangyayari mga bagay na yan, para tayo mga mananampalataya na natutulog ay gisingin ng Panginoon. Amen po ba? At kung tayo gising na, gusto niya ayusin mo ang iyong buhay sa Kanya. Sabi ng verse 9, hindi pa tinutupad ng Panginoon, mga kapatid, ang kanyang pangako sapagkat binibigyan pa niya ng pagkakataon na makapagsisi at makapagbalik loob sa Kanya ang mga tao. Ayaw niya kasi na mapahamak po tayo. Bakit niya dinidelay? Mga kapatid, may dahilan siya. Kaya before anything is too late, everything is too late, return to God. Amen po ba? Yan po sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi po ng 10 to 11, yamang alam mo na ganito ang mangyayari, italaga mo iyong sarili. Mamuhay ka ng banal. Di ba? At sikapin mong ikaw ay maging maka-Diyos. Alam mo sa iyong sarili mga kapatid, kung yung buhay pananampalataya ay meron na pong problema. Alam mo sa iyong sarili ko, ikaw hanggang ngayon nakikipaglaro sa kasalanan. Paano mo tignan hanggang sa kasalukuyan ang kasalanan? Para pa rin bang litsyon? Na bagong luto, malutong, sarapan na. Tirasuhan. O ang tingin mo ngayon sa kasalanan ay para na siya makamandag na ahas na hindi mo pwedeng hipugin kasi pwede kang matutulad at mamatay. Para na siya lason na hindi pwedeng inumin at hindi pwedeng kainin. Kasi paano ka tumingin sa kasalukuyan, mga kapatid? Amen po ba? Alam na po natin po yan sa Hebrew 10:25. Ano sabi niya? Share, pakiano. Matthew 4:14, okay lang din po. Wala yung Hebrew 10:25. Ano nakalagay sa Hebrew 10:25? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon o sa mga gawain gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na
ang araw ng Panginoon. Nadarama niyo po ba yun? Ayan, nadarama natin. Lalo na ngayon, ano? Ayan, nadarama na natin mga kapatid. Kaya, before everything is too late, ano nga? Gagawin natin? Return. Repent. Kung kailangan merong pagsisisi. Kung meron kailangan ayusin sa buhay natin, ayusin natin. Amen po ba? Kung meron tayong kailangan tanggalin ng mga pangit na pag-ugali, tanggalin natin. Amen po ba? Kung ikaw'y inisin pa rin, tikurin pa rin, pusong mamon pa rin, tanggalin natin po yun. Amen po ba? Diba? Kung ikaw kapag nagalit sa God, para kang Hamas, papatay, o ISIS, ano po, papatay mga kapatid. Hindi na maganda na pag-ugali. Kung hanggang ngayon, ikaw naturingan Krisyano, intercessor ka ng Panginoon, pero lumalabas sa bibig mo. Ikaw manggagawa ka ng Diyos sa halip na maka-encourage ka ng iyong kapwa manggagawa at kapwa mananampalataya, ano lumalabas sa bibig mo. Mga kapatid, no, ito yung time na tayo po ay, kami, bilang ako naiisip ko, ako tatay, lolo na nga ako eh. No? Pagka tatay ka, pagka lumapit yung mga anak mo, makahalos na yung pag-unawa mo. Ano, kahit na ilang beses yung magkamali, tanggap mo pa rin yan, hindi ka nagbabago. Hindi ka tulad ng bata ka pa, parang kang warrior. Gusto mo lagi labanan. Gusto mo lagi dare. Kaya, papato na papato ka, pero may iba ka na. No? Meet ka na ngayon. No? Maamo ka na, bigyan ka na lang sa Lord. Pero hanggang ngayon, ganyan pa rin ang ugali mo, buhay mo. Tingnan mo, buhay pa na ng palataya mo. Meron bang improvement? Meron bang maturity? Amen po ba? Si Moses, nung nagkaroon siya ng maturity, nagawa niyang iwanan ang rangya ng Ehipto. Ang sarap ng Ehipto bilang anak ng prinsesa. Yung tanyak na pangalan, bantog na pangalan. Pero nung siya nag-matured, mga kapatid, sabi po na Hebrew 11:24-26, nagawa niyang iwanan. Diba? Ang rangya ng Ehipto at magtiis kasama ng mga Israelita sa paglalakbay patunong lupang pangako sapagkat ang kanyang palimit ay nakatuon doon sa Bisaya. Kapatid, kapag nagmamature ka, iba ng kalanaw mo, nakapix ka na kay Jesus, hindi ka na nakatingin sa pagkakamali ng kapwa. Amen po ba? Sa pagkukulang ng kapwa, sa Diyos ka nakatingin. At kailangan mo pinagbubuti ang iyong pagtatrabaho habang nasa mundo, meron kasing reward. Amen po ba? Lahat ng ating mga gawa sasalain sa apoy. Kung gawayang dayami, kahoy, pinagkapasan, napilitan ka lamang, na malungkot ka na mga gano'n, mga kapatid. Di ba? At pinarahan niya sa apoy, sumunod yan. Pero kung yan ay gawang dino. Di ba? Talagang mang do your best. Pinag-isipan, pinagplanuhan, nagsakripisyo. Wow. Amen po ba? Para yung gawang ginto. Diamante. Diamante ba? Pilat. Napamahalin ba? Di ba? Nasigurado, meron ka. Ganyan. Sana ganyan. Amen po ba? Again, second point, ano ginawa sabi natin? Return to God before everything is too late. At panghuli, pangatlo, always do the will of God. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang yung gusto natin gawin. Sa Luke 12:43 wala yata dyan eh. Ayan. Mapalad ang aliping nadatnang gumagawa ng kalooban ng kanyang Panginoon sa kanyang pagmamalik. So, mapalad daw na madatnang ng Panginoon yung kanyang alipin o kanyang anak, na gumagawa ng kanyang kalooban. So, kapag dumating ang Panginoon, dapat niya kaya tayo, ano ba ang ating ginagawa? Ito ba yung kanyang kalooban? O ito yung kasalanan pa rin? Pandalaya, kalokohan, kasakiman, mga kapatid, hindi ho maganda yun. Sabi ng verse 11, yamang alam ninyong ganito, ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italagalan ninyo ang inyong sarili sa Diyos at mamuhay kayo ayon sa kanyang kalooban. So ito pa ang ating dapat gawin. Ang gawin natin ang kanyang kalooban. Ano ba kalooban ng Diyos? Kalooban ba ng Diyos, di ba, ng ating buhay ay maging maganda ang ating ginagawa? Tama po. Amen po ba? Tayo ba ngayon ay gumagawa ng naaayon sa kalooban ng Panginoon? Ang ibang pagtatrabaho ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang ibang negosyo
ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Ang ibang pag-aasawa, ang ibang pagka-partner, mga kapatid, ay naaayon ba sa kalooban ng Diyos? O baka gumagawa ka lang ng gusto ng iyong sarili. Sinasabihan ka na, huwag ka makipamatok sa hindi mananampalataya, pero hanggang ngayon, igigit mo ang iyong sarili sa hindi mananampalataya iyan. Iyan ba kalooban ng Diyos? Di ba? Ikaw na alam nun, mga kapatid, sa iyong sarili. Napakahalaga na sa panahon natin ngayon, alam natin. Ano po kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo, di ba? Di ba? May asawa, meron pang number. 2, ayan, 3, o 4 yata. Purihin po ang Panginoon. Kung ikaw ay binata at dalaga, mag-set ka ng boundaries. Hindi dapat ginagawa ang ginagawa ng para sa mag-asawa lamang. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink and whatever you do, do it all for God's glory. Pinakalooban ng Diyos. Ito naman sa aking life. Kaya pinapaalalahan mo. Okay, at panghuli, napasa natin yan. Share the word of God. So tayo po mga kapatid, lahat ay binibigyan ng right. Binibigyan ng authority. Kasi isang mananampalataya, sabi ng Mark chapter 16, verse 15-16. Sila, na tayo po inuutosang humayo, mag-aral, Matthew 28:18-20, disipuluhin, yung mga tao, bautismuhan, turuan, ang paramis niya, kasamahan niya tayo. Saan man tayo tutukan. Amen po ba? So, napakahalaga sa panahon natin ngayon. Ano daw ginagawa natin? Share the word of God. Wala kang isi-share kung hindi mo binibigyan ng attention ang salita ng Diyos. Di ba? Ito po yung time na sana yung word of God nagbabiral pagdating sa FB. Minsan kasi, nagbabiral, minsan yung mga fake news. Na, ikaw, gumagamit ka ng FB. Ano ba ang nilalagay mo sa yung FB? Nakalagay ba doon na ang mga tao ay may tsansang patawarin ng Diyos sa lahat ng kanilang pagkakasala? Sinasabi mo doon sa iyong FB na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng ating Panginoon Yesus. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa kang patawarin sa iyong kasalanan. Ano po? Ikaw nakakalam niya, mga kapatid, lahat ng paraan binigay sa atin ng Panginoon para po ang salita ng Diyos ay atin pong ma-share. Atin pong maipangaral. Kapag nakausap mo yung tao, medyo nakuha mo na yung loob, inuudyuman ka ba na i-share mo yung gospel sa kanya? Kilalamin po ba si Jesus? Alam niyo po bang mahal na mahal kayo ni Jesus? Alam niyo po bang kahit gaano marami ang ating kasalanan, sinpulaman ito ng dugo, ay handa niyo itong patawarin? Etc. etc. Di ba? Ano po? Sana ganun po tayo. Ang problema, maraming Krisyano, matanda ng mananampalataya, hanggang ngayon, hirap pa rin ipangaral ang salita ng Diyos. Sino dito nahihirap ay pangaral ang salita ng Diyos? Lahat lahat kayo magigat ang nakaya nyo. So kayo ba natin mga kapatid? Again, darating ang Panginoon sa sandali, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sabi ng verse 1, Sir, pakiano. Hindi natin ang wasan, hindi pa rin ipapangaral sa salita ng Diyos. Alam po natin yan, ano pa? Sulong, magsikap kayo. Magsikap tayo para makabilis ang pagbabalik ng ating Panginoon. Gusto niyo po ba bumalik ang ating Panginoon? O gusto niyo 100 taong pa? Kaya petex muna. Meron ba? Pati, kung alam mo, naniniwala ka, darating sa Lord, sikat tayo. I-share natin yung gospel. Matthew 24:14, again, kailangan makarinig ang gospel ng salita ng ang mga tao ng gospel. At siyempre, pangalawa, alagaan natin, huwag tayo matulog sa isang ostrich. Ang ostrich, mga kapatid, pagka umitlog, ahiyaan niya kanyang itlog ay pwedeng matapakan ng kapwa niya hayop o kaya mapisa sa pamagitan ng init, malimliman sa pamagitan ng init, iiwanan niya. Hindi po tayo gano'n. Amen po ba? Kung ginamit ka ng Panginoon, sa isang buhay na yan, alagaan mo.
Kaya nga yan ang gusto natin sa ating cell group. Ano? Na ginagawa sa ating care group. Ano? Kaya ganito ganyan. Tapos pag tulong-tulungan, na atin po itong alagaan. Pwede nyo mag-schedule. Ako yung nasabi ko lang sa ano. Schedule na lang natin, puntahan natin, share natin. Tapos pag tulong-tulungan natin, bantayan. 2 Timothy 4:2, preach the word of God, be ready in season and out of naman panahon, mga kapatid, season man, ano po, at hindi season, pero ngayon, puro season na ngayon eh, malambot na yung kaluluwa eh. Ano po, kaya share the word of God. Again, mga kapatid, we must be ready for the coming of the Lord. Hindi tayo dapat matakot. Amen po ba? Hindi tayo dapat matakot, at kinakailangan dapat excited ka na eh. Ano? At again, ano yung apat? Number 1, na dapat natin ginagawa. Ha? Ayan, pay attention to the Word of God. Pagkaroon tayo ng special time sa salita po ng Diyos. Mga kapatid, ako lang ko na sabihin sa inyo, salamat sa biyaya ng Diyos. Walang araw na hindi ko po yan binabasa. Meron tayo kasi panahon dyan. Kahit ako, anto ka na hindi. Igisingin ko sa sarili ko. Ayoko magbasa ng matutulog na. Ano? Ayoko ko dyan, maglalaan talaga ako. 1 chapter, 2 chapters, 3 chapters, okay, ganahan, wow. Mapapasarap. Ano? Yung aking pagbibigay ng pansin sa salita ng Diyos. Return to God before everything is too late. And always do the will of God. Lagi natin tanongin ang ating sarili. Yung aking bang trabaho, yung aking bang business na pinapasukan, ito ba'y kalooban ng Diyos? Di ba? Ang aking bang pag-aasawa, ang aking bang pakipag-partner, ito ba ay kalooban ng Diyos? At kung alam ang kalooban ng Diyos, sige, gawin mo lang. At panghuli, share the word of God. Mga kapatid, maraming tao. Ngayon, aktibo na rin po yung ibang relihiyon. Yung ibang mga simbahan. Nag-uunahan po tayo sa pagpano. Sayang hilog na naani pa ng kulto. Naani pa ng maling relihiyon. Tayo nasa tama, tayo po kumain sa kanila. Yung kapitbahay ninyo, hilog na po yan. Amen po ba? Anihin po natin sila. Kailan mo yung aral gagamitin para umani ng salita ng Diyos. Tayo tumayo, tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O God. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat. So nga tayo. Yan. Ano ba kanta natin? Na uli. Di ba natiin ka? Alhatiin ka, alhatiin ka. Ikaw ang hari ng lahat, ang kapangyarihan, kapangyarihan.
aming Ama, aming Panginoong Yesus. At kayo po, banal na Espiritu, na lagi pumakatubay sa amin, umaaliw sa aming mga kalungkutan. Maraming salamat sa pangako na muling pagparito ng aming Panginoon. Ito ang aming pag-aasa. Ito ang aming hinihintay. Excited kami rito, hindi kami matatakot. Dapat mangyari kahit po yung mga palatandaan bago maganap ang pag-rapture, ang pagparito ng Panginoon. At kami ngayon ay pinapalalahanan. Kilala po ninyo mga kapatid ang inyong sarili. Katulad po sa 4 na puntos dito. Kausapin mo ang Panginoon. Nabigyan ka niya ng uhaw na maglaan ng pansin, attention sa kanyang salita. Alam mo sa iyong sarili kung ikaw'y nanlalamig. Alam mo sa iyong sarili kung gumagawa ka ng hindi kalooban ng Diyos. Alam mo kung ikaw'y naglalaro sa kasalanan. Return to God. Kausapin mo ang Panginoon. Sige. Hallelujah. Ikaw mahinig lang sandali. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord, God, cleanse us from within. Wala kaming pwedeng maitago sa inyo ang aming buhay ay parang aklat na bukas. Sa inyo nga pong harapan, alam niyo po yung simula at dulo po nito ng aming buhay. Kilala po ninyo kami. Hindi namin po ito ipagkakaila. Pinagsisisihan namin ang aming mga kasalanan sa aming pag-uugali, sa aming pananalita, mga kilos at gawa. At hindi namin pagbibigay ng atensyon sa inyo nga pong mga salita. In the name of Jesus. Kahit nga po sa mga spiritual na gawain. Ama, pinagsisisihan namin lahat ng ito at sa umagang ito kami po'y nanunumbalik. Hayaan nyo nga po ang iyong biyaya ay aming minsan pang maranasan para muli kaming bukawin, para muli kaming gisingin, para muling ibalik yung aming unang pag-ibig sa inyo. In the name of Jesus Christ, Lord. Salamat po. Nang sa gayon, yung salita ng Diyos, yung dumadaloy sa amin ng inyong pag-ibig, pagkalinga, pangakalakit, ay dumaan lamang sa amin patungo sa iba. Bigyan mo kami ng tapang, boldness, courage. Yan naman ang sinabi ninyo sa salita. 2 Timothy 1:7 at Acts 1:8. Nung kami pinuspos ng Holy Spirit, nagkaroon kami ng power para maging saksi. Sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Mula sa aming tahanan, sa aming pamilya, sa aming community, sa aming barangay, at sa aming bayan. At mismo sa kabukan ng aming probinsya. Kahit nga sa iba pang lugar. Lord God, kaya nga po yung mga bagay na ito bilang naghihintay, nananamig sa inyong pagparito. Gawin namin yung aming bahagi. Maraming salamat. Yan nga po yung mga salita mo inyong sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. God bless po. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hamon po ito sa atin, yung kanyang ibinahagi po ng ating pastor, si Pastor Erwin. At tayo po ay dadako sa kaloob. Sabi po sa Psalms 96. Ang papuri ay iukol sa pangalan niyang banal, dumulog sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Ito po yung panawagan sa awit 96. Tayo pong lahat ay tumayo. Hawakan po natin yung ating handog. At ito po yung dali natin na tayo maghandog. Dalhin po natin yung ating mga handog. Okay? Maghandog na po tayo.
Ako natin ipapanalangin yung ating mga handog sapagkat ito'y pinagkaloob sa atin ng Diyos mula pa po noong Lunes hanggang Sabado. At ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay magpuri at iukol natin sa ating Panginoon ang kanyang mga ipinagkaloob sa atin at mga handog. Yan. Okay po? Ang sabi doon, dahil natin sa kanyang templo. Okay. Okay po. Sabi sa Luke 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa na ibibigay sa inyo. Yan po yung pangako ng Diyos sa inyong ipinagkaloob nito sa umagang ito. Sabi po doon sa Acts 20:35, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tayo po ay manalangin at yung pangako ng Diyos, sabi niya, doon sa aklat ng Malakay, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong ubasan o ang ating mga lupain o ang ating mga kabuhayan. At ang lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos, ito'y pagpapalain niya kung tayo po ay dadalhin natin ng buong buo ang inyong mga ikapo, bahagi at paghandog sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng kanyang tahanan. Sabi niya, subukin ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa kanya ang masaganang pagpapala. Tayo po ay umimit at tayo manalangin. O dakila Ama ng mga pangyarihan sa lahat, kayo na aming Diyos ang pinaglumulan ng lahat ng aming kabuhayan, ng aming lakas, ng lahat ng mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, Ama, na tunay ang masaganang biyaya at mapagpapala, maging ang mga mana, Panginoon, na nagmula sa aming mga ninunod sa aming mga magulang. Ito'y nanggaling sa inyo, O dakilang Diyos, at ito'y pinagkatiwala mo lamang sa amin. Ang dalangin po namin, Ama, katulad ng sinabi mo po, Panginoon, sa iyong kasulatan. Tulungan niyo po kami maging matapat at buong buo namin ibigay ay kaloob o ikapo na pinagkatiwala mo at ang mga paghahandog na pinagpala mo sa aming mga buhay. Ama, ang lahat ng ito'y nanggaling sa inyo. Ang lakas na ginagamit namin sa paghahanap buhay. Ang isipan, Panginoon, at ang buo namin katauhan maging ang aming sambahayan. Ang iyong pangako, bubuksan mo ang durungawan ng langit upang, O Diyos, ibuhos mo ang masaganang biyaya sa bawat tahanan maging sa aming mga kabuhayan. Aalisin mo ang mga mananakmal, aalisin mo ang mga salo, aalisin mo ang mga karamdaman ng mga lupain at maging ng aming mga buhay. Panginoon, ang mga pangako ito'y patuloy namin pinangahawakan, katulad ng sinabi mo sa iyong mga ibinahagi sa amin sa umagang ito. Na tunay nga po, Panginoon, manatili kami sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. At tunay nga po, Panginoon, ang bawat gawa ng aming mga kamay ito'y pinagpala mo, at ang bawat hakbangin namin, O Diyos, ito, Panginoon, ay pagtatagumpayin mo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagluwalhati at parangal at pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, magandang umaga po at mga sa ating mga birthday celebrants nitong this week. Okay, sino po yan? Wow! My sweetheart! Happy birthday, Pastor Erwin Ocampo, November 16. Ate Beth Solebar, 17. Pastor Jimmy, 17. Ito yung ating mahal na kapatid, si Marcel Naga. Andito ba si Marcel? Si Silver, absent eh. Birthday niya eh, sa 18 eh. Okay? Next po. Kantaan natin. Diba yung oras? Kantaan natin. Once again, time.
anniversary. Ilan taon na, sweetheart? 32. Pastor Erwin and Cecil. Mr. Joseph and Mrs. Benedict Sabado. Ito po, kinasal to November 16, birthday ni Pastor Erwin at siya yung nagkasal. Kaya yung handaan niya doon na rin. Announcement. Care group leaders meeting after the service. Alam po natin yung kanya-kanya nating no? Hindi na tayo nagkakamali kung saan-saan, Okay. Sunday school, ito po, after service. Prayer meeting gathering every Wednesday. Alam niyo po, prayer po ito. Kung sino yung talagang naghumapoy ang dibdib sa panalangin, dumamo po kayo dito para mag-apoy kami. Revival night on November 17. Gusto niyo ma-revive? Punta rin po kayo dito sa November 17. At ito po yung Jesus Reigns natin, November 27. Bili po kayong t-shirt, white t-shirt po tayo, ito pa ang pinakamasayang tao sa ating buong Bataan, buong Pilipinas, o buong mundo. At lalo na yung nanay nito, congratulations po for passing the 2023 Pharmacy Licensure Exam. Jehan Saringan. Kayo ka dyan. Kayo ka. Yan. Ito po ang ating bagong pharmacy. Okay. Ito pa. Congratulations din po sa kanyang pinsan, si Jonah Baluyo. Wow! Mga young professional. Hallelujah. Ito po yung mga kailangan natin sa simbahan. Thank you and God bless. Also, tayo po ay manalangin. Magsitayo po tayo lahat. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng ating, sa atin. Sinasagot niya yung mga panalangin natin at tayo yung mga nagtatagumpay dahil sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Isipin po natin, ang pagtatagumpay natin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? Hallelujah. At tayo manalangin. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Dapat kang niluluwalhati ng mga tao na nagtatagumpay. Niluluwalhati ka ng mga tao na patuloy mong sinusubaybayan, ginagabayan sa lahat ng aming lakad, Panginoon. Ang salita mo ang aming landas ng ilaw. Landas na aming pinatutunguhan upang kami ay makapamuhay ng masaya, makapamuhay ng matuwid, makapamuhay ng tunay nga na nasa iyong gabay. Salamat sa salita mo na nagbabago ng aming buhay, Panginoon. Salamat sa mga kapatiran na nandito ngayon na ninanais na sambahin ka. Bigyan ka ng papuri, bigyan ng pasasalamat sa lahat ng tinatanggap naming pagpapala, sa lahat ng nangyayari sa aming buhay. Ito man ay hindi maganda o sobrang ganda, Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat may Diyos kami na inaasahan, Diyos na nagtutuwid, Diyos na nagpapala, at patuloy mo kaming ingatan, Panginoon, sa gawa ng kaaway. Lord, maraming salamat sa mga biyaya at pagpapala na natatanggap ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa mga trabaho na ginagamit mo, Panginoon, para maging source ng income ng bawat pamilya. Patuloy ko po pagpalain, O Diyos, ang pamilya na narito, ang mga nanay, ang mga tatay, mga anak, Panginoon, mga anak na maging masunurin sa kanilang mga magulang. Huwag nilang hayaan na masaturate sila ng mundo, na nilalait-lait na lang o
nilalampasan o binabaliwala ang salita ng kanilang mga magulang. Sapagkat ang salita ng kanilang magulang ay salitang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Patuloy kang manguna sa aming buhay. Manguna ka, Panginoon, sa lahat ng plano ng bawat isa. Kayo po ang sa katuparan, Panginoon, ng aming mga pangarap. Pangarap para sa ikabubuti ng bawat pamilya, sa ikabubuti ng aming barangay, ng aming bayan, ng aming bansa, at makahawal pa kami sa ibang bansa, Panginoon. Padalangin din namin ang Israel na sa ngayon ay dumaranas ng gawa ng kaaway, Panginoon. Kayo po ang bumalot ng iyong kapangyarihan sa bansa ito. Kaya din, balutin niyo rin ang bansang Pilipinas ng iyong kapangyarihan. Walang sino mang kaaway ang makagapi dito, Panginoon. At Lord, patuloy mo pagpalain ang church na to, ang CBC, at lahat ng simbahan na ikaw ang itinataas, ikaw ang pinupuri, ikaw ang pinapasalamatan. Pagpalain niyo po yun. Mga pastor, Panginoon, gamitin niyo po para sa pagpapalaganap ng iyong salita. Gayun din, Panginoon, ang mga social media, gamitin niyo po para sa pagpapalaganap ng iyong salita na sinasabi na malapit kang dumating. Lord, dalangin po namin na ang bawat isa dito ay maging handa sa iyong pagdating, sapagkat kami po ay excited sa iyong pagdating. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Pagpalain po ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ating napagpala, sumigaw po ng isang malakas na hallelujah! Ay, magpuli na sumambal, magpuli sa ating Diyos, ang lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, mabuhay ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Lahat ay magsasaya. Ang lahat ay magsasabi. Ang lahat ay Jesus, ikaw
birthday. Congrats.